Sino po sila? Sir Manuel, Paano niyo po ako nakilala? ako po si Becca, yung nanay ni Timo. Nakita ko po kayo nung kasama kayo ni Ma'am Felma nang kausapin niyo si Diana. Nasabi na po sa akin lahat ni Diana kung sino po kayo at bakit niyo po siya kinausap. Bakit po kayo nandito sa bahay ni Ma'am Hazel? Kasi hindi nakinig sa amin si Diana eh. Mas naniwala po siya kay Hazel. Nandyan po ba si Ma'am Hazel? Gusto ko po sana siyang makausap. Natutulog po kasi. Alam ko po kung bakit kayo nandito. Para po kunin yung sustento na pinangako ni Hazel kay Diana. Para bawiin ni Timo yung statement niya. Aling Becca, yun lang po bang inutos ni Hazel sa anak niyo? O sinabihan niya rin si Timo na idiin si Colleen? Aling Becca, alam ko po kailangan niyo ng pera. Pwede ko pong kausapin si Pelma. Sabihin ibalik yung alok niya na 300,000 pesos. Sabihin niyo lang po yung totoo. Aling Becca, sige na, nagmamakaawa po ako sa inyo. Sige na po, sabihin niyo po yung totoo para makalaya na po ako dito. Para makabalik na po ako sa pamilya ko. Aling Becca? Aling Becca! Sakto, yung dating mo. Papunta sana ako sa'yo tsaka kila Diana para ibigay yung sustento niya ng mga bata. Pasensya na ha kung medyo na-delay kasi marami akong inaasikaso. Tama-tama, pupunta rin ako dun sa kaibigan ko. Gusto mo sumabay ka na sa akin para maipamili ko rin yung mga bata, ha? Yung mga apo mo. Huwag na po. Huwag na po. Ha? Hindi. Manuel, sama ka? Sige na, kayo na lang. Sigurado ka? Halika na ho. Halika na. Shopping tayo. Mamimili tayo. Miss Velma, kailan po kayo huling nagpa-executive check-up? Mga early last year or last year. Hindi ko maalala. I suggest you go through an executive check-up as soon as you can para malaman natin kung ano po yung dahilan ng frequent headaches ninyo. Pwede po kaya bukas, Dok? Yes. Oo, pwede. Dok, yung ulo ko lang naman ho ang iniinda ko. Velma, pwede ba makinig ka muna sa doktor? Magpa-executive check-up ka na. Nandito ka na lang naman. Para malaman na natin talaga if everything is okay with you. Nay, makinig na lang po kayo kay Tito Noah. Tama naman po siya eh. Mars, wag nang matigas ang ulo. Makinig ka na lang, ha? Okay. Sige, Doc. Okay. We'll arrange for it for tomorrow. Kamusta si nanay? Tigas talaga ng ulo mo, Becca, no? Anong ginagawa mo dito? Anong pinag-usapan niyo ni Manuel? Wala po. Wala po yung pinag-usapan. Kararating ko lang naman din po nung lumabas kayo. Siguraduhin mo lang, ha? Alam mo kung anong pwedeng mangyari kay Timo? Kapag hindi ko nagustuhan may sinabi ka o may ginawa kayo ni Diana, naiintindihan mo? Oh, pagdating sa gate mo, baka na ha. Umuwi ka na sa inyo. Huwag ka nang babalik dito sa bahay. ₱1,000 lang po.
Hindi naman po ito ang pinag-usapan niyo ni Diana. Dadagdagan ko, pero maghintay ka. Tay. Anak, nandito kanina si Aling Becca, yung nanay ni Timo. Tinanong ko siya at mukhang may aaminin. Dumating naman tong si Hazel. Sayang. Kaya nga eh. Mukhang hindi na magsasalita yun kasi nakita niya na magkasama kami ni Hazel. Anong gagawin natin? Hindi, ganito na lang. Puntahan mo si Timo. Sabihin mo, nakahanda tayong tumulong sa kanya. Basta sasabihin niya lang lahat ng inutos sa kanya ni Hazel. Sige tayo. Sana magsalita, di ba? Para makasuhan na yung Hazel na yan. Para masabi na natin kay Colleen yung totoo. Anong totoo? Anong totoo, kuya? May tinatago kayo sa akin? Tsaka sino yung kausap mo? Anong sinisikreto niyo sa akin? Okay. Meron. Si tatay kasi binigyan ko ng secret phone. Ha? Oo. Binigyan ko siya ng phone, tapos nilihim namin, lalo na sa'yo. Kasi bunso ka nila kita eh. Hindi ka makakatiis, si tatay tatawag-tawagan mo yan eh. Tapos, mamaya, mahuli siya ni Hazel, o di paano na? Hello, Tay? Bunso? Tay, kamusta po kayo? Hindi po ba kayo naapi ni Hazel dyan? Naku, hindi na ako papayag na apihin niya. Tay, miss ko na po kayo. Ako din anak, miss na kita. Nandiyan ba yung nanay niyo? Nasa ospital po, Tay. Ha? Teka, bakit siya na ospital? Tay, nagpa-check up lang si nanay. Sumakit kasi yung ulo eh, pero okay na ho. Opo, Tay. Buti nga po na isugod agad siya nung nag-collapse siya sa FMP. Nag-collapse si nanay niyo? Siyempre, bakit di mo sinabi sa akin? Tay, na out of balance lang si nanay. Buti nga ako si Tito Noah nandun sa office nung nangyari na isugod agad si nanay sa ospital. Kasama niya si Noah? Tay, huwag kang mag-alala, okay na ho. Si Andrea tumawag kanina eh, okay na daw ho si nanay. O sige na anak, basta pag yung mga ganitong bagay, sabihin mo agad sa akin ha. Manuel, may dala akong food for dinner. O sige na. Tatawag na lang ulit ako, andito na si Hazel eh. Tabi yung bibig mo, di ba pahamak? Eh, bakit ba ayaw mo malaman ni tatay yung totoong nangyari? Bunso, si tatay kasi madami nang iniisip eh. Huwag na natin dagdagan. Mag-aalala pa yun.